sabi ng marami, si Jesucristo ay tao lamang, propeta at sugo lamang. Yun ang sinasabi ng ibang nangangaral. At iisa lamang ang Diyos, ang tunay na Diyos, kaya si Jesucristo ay hindi maring Diyos din. Yan ang sinasabi nila. Pero tunghayan natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Genesis chapter 1 verse 26, sinabi dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sa pagkakataong ito, binabalak pa lamang ng Diyos na likhain ang kauna-unahang taong si Adam. Ngunit kung pansinin natin, mayroon siyang kausap na mayroon siyang kausap na magkatulad sila ng larawan at wangis. Kasi ang sabi dito, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So ang ibig sabihin, ang Diyos at yung kanyang kausap ay pareho sila ng anyo, pareho sila ng wangis at larawan. Kaya nga yun ang ibig sabihin ni Jesucristo sa John chapter 10 verse 30, nang sabihin niya na ako at ang aking Ama ay isa. Hindi nangangahulugan na ang Diyos Ama, siya din ang anak, at si Jesucristo, siya din ang Ama. Hindi ganoon ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin doon, iisa ang kanilang larawan, iisa ang kanilang anyo, ang kanilang wangis, at pareho silang Diyos. Kung titingnan natin ang Biblia, maliban kay Jesucristo, wala nang ibang nag-exist bago likhain ang lahat ng nilikha ng Diyos. Maliban kay Jesus, wala na iba. Si Jesus lamang ang sinasabi sa Biblia na bago ang lahat ng bagay, si Jesus ay kasama na ng Diyos. Sa Proverbs chapter 8 verse 27-28, ang sabi ni Jesus, nang likhain ang mga langit, ako'y naroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa ay italaga, at siya ay naroon na. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay. Si Jesus mismo ang nagsabi noon na bago nung likhain ang langit, ang alapaap, ang lahat ng bagay, siya ay kasama na ng Diyos. So kung pagbabasihan natin itong mga talata na ito, paano natin masasabi na si Jesucristo ay sugo lamang, isang tao lamang, kung siya ay nag-exist na, kung siya ay kasama na ng Diyos bago pa man likhain ng Diyos ang anumang bagay. Sa Colossus chapter 1 verse 17, siya ang nauna sa lahat ng bagay. At ganun din sa John chapter 1 verse 2, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus sa John chapter 8 verse 58, bago si Abraham, siya ay naroon na. Samantalang si Abraham matagal nang nag-exist, matagal nang nawala bago si Maria nagsilang ng batang lalaki na si Jesucristo. So yun yung iniisip ng maraming nangaral kung bakit nila sabihin na si Jesus ay kailanman ay hindi maring Diyos din katulad ng Ama. Dahil doon sa mga nababasa sa Biblia na si Jesus ay isinilang lamang ng isang taong babae, kaya hindi maaaring Diyos maging Diyos Jesus. Pero napakaraming verses dito na ating mababasa na nagsasabing si Jesus ay Diyos, at yung kanyang pagiging tao, nung siya bumaba, siya ay naging tao katulad natin, yun ay paraan lamang ng Diyos para maipadala dito sa sanlibutan ang ating tagapagligtas upang kanyang ialay ang kanyang buhay sa cross para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun ay paraan lamang ng Diyos Ama, kaya si Jesus ay kanyang ipinadala
at nag-anyong katulad ng tao, katulad natin. Pero bago si Jesus pinadala ng kanyang Ama, siya ay kasama ng Diyos sa langit. At ayon sa Biblia, siya ay katulad ng Diyos. Sila ay magkapareho, iisang larawan, iisang wangis. Ang Diyos Ama mismo ang nagsabi sa Genesis chapter 1 verse 26, nung sabihin niya na likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So ulitin ko, malinaw na ang Diyos at ang kanyang kausap ay pareho sila. Kaya yun yung sinasabi ni Jesus na ako at ang aking Ama ay iisa. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 6 ay mababasa natin dito na sinasabing si Jesus ay tunay na Diyos. Kapantay siya ng Diyos. At ang sabi naman sa Romans chapter 9 verse 5, pwede po ninyong basahin yung mga verses sa Biblia na aking binanggit para kayo mismo ay inyong makita na totoong kung ano yung mga nakasulat sa mga verses na aking binabanggit dito. Sa Romans chapter 9 verse 5, sinasabi doon, si Jesus ay kataas-taasang Diyos. Maging sa Titus chapter 2 verse 13, sinasabi dito si Jesus dakilang Diyos at tagapagligtas. Sa Isaiah chapter 9 verse 6 naman, ang nakasulat dito, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. So malinaw sa mga verse na ito, sinasabing si Jesus ay Diyos. Mayroong mga verses, mga kaibigan, na mababasa natin kung bakit si Jesus ay, kung paano si Jesus ay naging tao. Yung nabanggit ko nga kanina, yun ay paraan lamang ng Diyos para maipadala dito sa lupa ang ating tagapagligtas. Ulitin ko yung Isaiah chapter 9 verse 6, ang nakalagay, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Si Jesus yun ang tinutukoy. Sa Hebrews chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Ang Diyos mismo ay tinawag niya si Jesucristo na Diyos. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. At ganoon din sa Hebrews chapter 1 verse 10, sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanglibutan. Tinawag niya ang Panginoon si Jesucristo. Kaya sabi sa Philippians chapter 2 verse 11, para sa ikaluluwalhati ng Ama, ang lahat ay magpahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Dito sa Colossians chapter 2 verse 2, ang sinasabi ay ganito, patungkol sa hiwaga ng Diyos, patungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Di ba? Napakalinaw. Maraming verses na magsasabing si Jesus ay Diyos. Pero nung siya ay bumaba dito sa lupa, pinadala siya bilang isang tao. Kaya nung siya ay narito sa lupa, siya ay tao talaga katulad sa atin. Mayroon tayong mga verses na nababasa dyan na ganoon ang sinasabi. Tao si Jesus nung siya ay bumaba sa lupa. Pero bago pa man siya bumaba, siya ay Diyos. Basahin natin itong 1 John chapter 5 verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So, kung pagbabasehan lang natin ang Biblia, hindi tayo magdududa, hindi tayo malilito Kasi malinaw, hindi lang naman isang verse ang nagsasabi na si Jesus nga ay Diyos.
Maraming verses ang paulit-ulit na nagsasabi na si Jesus ay Diyos. Kaso lang yung ibang nangaral na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, kahit napakalinaw ng kung ano yung ibig sabihin ng verse, napakalinaw na ang sinasabi ng verse na si Jesus ay Diyos, pilit nilang pinapalitan ng ibang kahulugan. Palabasin lamang na si Jesus ay tao lamang. Kahit napakalinaw ang sinasabi ng verse, mga verses na si Jesus ay Diyos, tinitwist nila yung ibig sabihin, yung totoong kahulugan. Palabasin lamang nila na si Jesus ay tao lamang. Kaya sa mga tagasunod ng mga ganong uri na mangaral, suriin po ninyo ang inyong mga pinaniniwala ang mga mangaral dahil kaluluwa po ninyo ang nakasalalay. Kapag tayo ay napunta sa dagat-dagatang apoy, wala na po tayong chance na makaalis pa doon. Yun na po yung ating eternal destiny. Kaya habang tayo'y nabubuhay pa, mayroon ibig sabihin, mayroon pa tayong pagkakataon na hanapin ang katotohanan. Pag namatay tayo sa paniniwala na si Jesus ay tao lamang talaga at hindi natin natanggapin na siya ay Diyos na ating tagapagligtas, ay wala po tayong pag-asa makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yung mga sinasabi kong ibang mangaral, dinideny nila ang pagiging Diyos ni Jesucristo at pagiging tagapagligtas. Kaya ang turo nila sa kanilang mga tagasunod, ang kaligtasan ay makamit ninuman sa pamamagitan ng pag-anib sa kanilang relihiyon. Which is according to the Bible, kung babasyan natin ang Biblia, yung ganong uri ng katuruan ay isang napakalaking kasinungalingan. Imagine mga kaibigan, asang-asa kayo na pag kayo ay namatay, papasok kayo sa kaharian ng Diyos. Pero kung pagbabasihan natin ang Biblia, infierno ang pupuntahan ninyo, hindi kaharian ng Diyos. Naniniwala kayo sa sinasabi nila na maliligtas lamang ang isang tao kapag umanib sa isang relihiyon, sa kanilang relihiyon, sa kanilang simbahan. Samantalang ang nagtayo ng mga simbahan na yan, hindi pa sila isinilang. Nababasa na sa Biblia ang kaparaanan ng Diyos na ikaliligtas ng lahat. Hindi pa isinilang yung mga nagtayo ng kahit anong relihiyon sa balat ng lupa. Tapos na si Jesucristo, tapos na ni Jesus binayaran ang ating mga kasalanan. Ang kaligtasan andoon na. Nakasulat na sa Biblia ang malinaw na kaparaanan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Tapos sasabihin ng mga nagtayo ng relihiyon, maliligtas lamang tayo kapag umanib sa kanilang tinatag na relihiyon. So minsan mga kaibigan, common sense na lang na obvious talaga na yung sinasabi nilang kaligtasan ay bogus na kaligtasan. Wala po talagang kaligtasan. Sabi nga ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa kaharian ng Diyos kung hindi sa pamamagitan ko. Si Jesus mismo ang nagsabi noon na makakapasok lang tayo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan niya. Tapos sasabihin ng inyong mga leader, yung mga nagtayo ng inyong inanibang relihiyon na maliligtas kayo kapag umanib sa kanilang simbahan. Napakalaking kasinungalingan yan. Sa Acts chapter 4 verse 12, ang sabi doon, ang sabi sa Acts chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Si Jesus lamang. So, hindi po totoo yung sinasabi nila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pag-anib ng kanilang relihiyon. Mayroon pang
mayroon pa akong babasahin mga verses na nagsasabing si Jesus ay Diyos nga. Sa John chapter 1 verse 18, kailanman ay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya'y ipinakilala ng kaisa-isang Diyos, ng lubos minamahal ng Ama. Kailan may wala pang taong nakita sa Diyos, ngunit siya'y ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na minamahal, na lubos na minamahal ng Ama. Sa Lucas chapter 2 verse 11, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ang Kristong Panginoon. Sa English, yung Panginoon, Lord. Kung titingnan mo yung meaning ng Lord sa Hebreo, sa Greek, ay Diyos. Tapos dito naman sa Hebreo chapter 1 verse 3, ang anak ang nagniningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. So yun na yung sinasabi ni Jesus na ako at ang aking Ama ay iisa. Ang anak ang nagniningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. So ang Diyos at si Jesus, ang Diyos Ama at si Jesus ay walang pagkakaiba. Jeremiah 23 verse 6, ganun din ang sinasabi na si Jesus ay Diyos nga. Mga kaibigan, ang buhay ay maiksi lamang. Hindi natin alam kung hanggang kailan lamang tayo dito sa balat lang ng lupa. Huwag na huwag po tayong mamatay na hindi tayo sumampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil siya lamang ang paraan ng kaligtasan. Nakasulat sa Biblia yan. Siya ang pinadala ng Diyos upang tayo ay iligtas, upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Wala nang iba. Huwag po tayong maniniwala sa mga katuruan na iba sa sinasabi sa Biblia na paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kasi malinaw po kung magbabasa kayo ng Biblia, yung sinasabi na maliligtas lamang kayo ang sinumang tao kapag umanib sa ganitong relihiyon ay napakalaking kasinungalingan. Kaya habang tayo ay may buhay pa, huwag po nating hayaan, huwag po nating antayin na mawala tayo sa balat ng lupa na hindi natin tinanggap si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Kasi nakasulat din yan sa Biblia, basahin nyo na lang mga kaibigan, sa John chapter 3 verse 18 at verse 36, wala po talagang kaligtasan ang mga taong tumangging kilalanin si Jesucristo.